Yung hospital. Ako po ay kayo po yung aming pinagmamalaki at pinahasalamatan sa ating nakamong karangalan sa araw na ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Na matyaga at masusing inipon, nilinis at nilinang upang maging Culion Leprosy Collection bilang archives na bahagi ng Culion Museum and Archives, na ngayon ay tatanghalin at idideklara bilang pambansang yaman ng kultura ng Pilipinas. Isang malaking karangalan sa Department of Health, CSDH at sa bayan ng Culion, na ang koleksyon na ito na unang kinilala na may tala sa UNESCO Memories of the World noong 2018 ay ngayon ay mapabilang sa 4 na hinirang na pambansang yaman ng kultura sa Pilipinas. 4 lang daw po at ika-4 ang Culion. Ang koleksyon na ito ay lubhang mahalaga sa kasaysayan ng bayan ng Culion at sa kasaysayan ng mga mamamayan ng Culion kung saan tayo nagmula. Ating sariling kasaysayan. Kung sino ka at sino ako. Wala nang higit pang istorya ng buhay sa paglalarawan ng sariling lahi mula sa linya na tinagurian at tinuring na salot ng lipunan, mga hiniwalay, mga pinandirihan at itinakwil ng lipunan at ng kapwa Pilipino na may sa dahilan ng nagkaroon ng sakit na nakakatakot, sakit na alam na ang sanhi ay mikrobyo, subalit walang lunas o gamot. Sakit na tinaguriang lubhang nakakahawa. Sakit na ketong o leprosy. Ang isla ng Culion, isang normal at pangkaraniwang bayan o lugar na ang tanging deskripsyon ay ang kanyang layo sa kabiasnan. Ang pagiging isolated na tugma sa hinahanap na tamang lugar para sa isolation at segregation ng mga Pilipino mula sa norte at hanggang sa Mindanao upang pagdadalhan ng libu-libong pasyente, bata, matanda, babae, lalaki, Kristiyano, Muslim, iba't ibang kultura, iba't ibang wika, iba't ibang pag-uugali, subalit lahat ay isa ang panukat, merong ketong o leprosy. Ang batas ng sapilitang pangangalap, paghuli, pag-ipon upang ihiwalay at isegregate at ipadala sa Culion na nagsimula noong 1907 ang siyang nagbago ng istorya ng ating mga ninuno. At ang pagbabago ng panimula ng kasaysayan ng bayan ng Culion na naging Culion Leper Colony. Ang koleksyon na ito ay naglalaman ng listahan ng mga mamamayan mula 1906 na pinadala sa Culion na ngayon na naging huling katirahan at naging libingan ng mga taong ito na may sakit na ketong. Ang Culion na kinilala at tinaguriang Island of the Living Dead, the Island of No Return, a Paradise Lost. At noong 1937 ay siyang pinakamalaking organized leprosy colony sa buong mundo. Ang koleksyon ay naglalaman kung papaano ang isang sektor ng lipunan na binubuo ng mga Kitongen ay namuhay na may pag-asang gumaling at bumalik sa kanilang pamilya. Kung papaano ang pamahalaan pinatakbo ang isang kolonya ng mga may sakit, ang pag-aaruga ng mga doktor, nurses at kapwa pasyente. Mahirap isipin kung paano namuhay ang ating mga ninuno na ang tanging hawak ay tiwala sa Diyos.
ang pag-aalay ng hirap. Ang koleksyon ay nagpapakita ng kalakasan o resiliency ng lahing Pilipino na sa kabila ng pagdurusang pisikal, mental, emosyonal, subalit matatag na nabuhay na parang normal tulad ng ibang Pilipino sa ibang bayan at probinsya. Salamat sa ating mga pareng Jesuita, sa ating mga Mothering Saints Holy Church, mga pastor at mga misyonero. Namuhay ang ating mga ninuno sa kabila ng isolation at segregation, namuhay na parang normal ng Pilipino. Ang koleksyon ay nagpapakita at ng pagsisikap ng kagawaran ng kalusugan na noon ay Philippine Health Service sa pagtuklas ng lunas na naiwasan ang patuloy na pagdami ng may sakit na ketong sa Pilipinas. Ang istorya ng leprosy sa Pilipinas at ang istorya ng pagkontrol ng ketong sa Pilipinas ay dito sa Kulyon nagmula. Makikita sa koleksyon na ang Kulyon ay naging meka ng mga dalubhasa at mga nag-aaral patungkol sa sakit ng leprosy. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa National Archives of the Philippines kay Director Ina Manalo sa malaking tulong sa pagbibigay ng kognasyon at pagkilala nitong koleksyon na matagpo na magiging pambansang yaman ng kultura sa Pilipinas. Salamat sa Department of Health sa patuloy na pagsuporta sa gawain ito at pagdalo sa araw na ito. Salamat sa mga staff na karaniwan ay retired na o namayapan na naging katulong ko at kasama sa paglikom, pagsinop ng koleksyon na ito. Maraming oras at panahon ang ginugol mga research upang buuin ang koleksyon nito sapagkat ako'y naniniwala na ito ay susi ng pagkakakilanlan ng bawat isang taga-Kulyon na ngayon ay nasa ikatlo at ikaapat na henerasyon. Nasaling lahi ng mga pasyenteng hiniwalay at dinila sa Kulyon. Kung sino tayo, ikaw, ako, ay nakapaloob sa koleksyon ito na nagmula sa ating nununo na nagdala sa ating kasalukuyang panahon. Salamat sa bagong gamutan na sinimulan ko noong 1985 sapagkat natapos ang 118 taon, ito na ang Kulyon. Isa na normal na bayang may henerasyon ng punong-puno ng buhay at pangarap. Ang bagong Kulyon, a Paradise Brigade. Wala nang bagong kaso ng leprosy na nagmula sa bayan ng Kulyon sa nakalipas na 18 taon. Ito na ang Kulyon Leper Colony sa kanyang transformasyon. Isang paglalakbay na naisa ng Level 2 Referral Hospital sa Northern Palawan. Thank you very much, sir, for the support of the Department of Health in this journey of the CSGH from Kulyon Leper Colony to now a Level 2 Referral Hospital, where we serve, we care, and we excel. Sa pangwakas, sa madilim na kasaysayan ng Kulyon, ay lumabas ang isang bagong perlas ng pag-asa. Isang maningning at makulay na paru-paro, puno ng buhay at isang bayang maunlad, bayan ng Kulyon. Tunay na mabuti ang Diyos. Lipad Kulyon, isang masagana at magandang hinaharap. I love Kulyon, we love Kulyon, Kulyon our home. Thank you very much.